mga ka-health, kamusta kayo? And siguro nagulat kayo bakit tayo ngayon live na nagpakita ng mukha. Anyway, it's 2024 and I hope na healthy kayong lahat. By the way, I'm Christina and I'm a nurse by profession. I'm also registered midwife. And nag-work na din tayo sa Germany, sa Saudi, and we are here in the Philippines right now. And ngayon, mga ka-health, ang topic natin is bakit nga ba tayo pinupulikat? Ayan. So, kapag hindi ka pa subscribe dito sa channel natin, hit the button. And I hope na i-like nyo yung page natin, i-share nyo sa mga kaibigan nyo. And by the way, kapag nagustuhan nyo yung link, please comment na din. Ayan. And maybe you can check out some of our products dyan sa link below sa may description box, and maybe di ba makatulong sa health nyo din to. Okay? So let's start! Ngayon, alamin natin kung bakit tayo ay may pulikat o muscle cramps at ano ang dapat nating gawin para maiwasan ito. Subaybayan ninyo ang video na ito para sa mga practical tips at home remedies. Huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang helpful na content. Tayo na't alamin kung paano ito may iwasan ang pulikat. Ang muscles o kalamnan ay bahagi ng musculoskeletal system ng katawan. Ang mga pangunahing bahagi ng anatomy ng muscles ay ang mga sumusunod, muscle fiber. Ito ang pangunahing selula ng kalamnan. Ang bawat muscle fiber ay binubuo ng maraming mga myofibrils na naglalaman ng mga protina o protein filament tulad ng actin at myosin na nagbibigay buhay sa pagsasagawa ng pagcontraction. Fascia, ito'y isang mga connective tissue na bumabalot sa paligid ng mga muscle fibers na nagbibigay suporta at nag-uugma sa iba't ibang bahagi ng kalamnan. Tendon, ang tendon ay nag-uugma sa dulo ng muscle at nagkokonekta sa buto. Ito ang nagbibigay tibay sa pag-angat at paghila ng kalamnan. Motor unit, ang mga motor unit na ito'y binubuo ng isang motor neuron at ang mga muscle fibers na ito'y innervates. Ang ugnayan ng motor neuron at muscle fiber ay nagpapabilis ng signal o signal transmission para sa pagsasagawa ng pagkilos. Ang pagsasanay at iba't ibang kilos ng katawan ay nakasalalay sa maayos na koordinasyon at pagsabay-sabay ng mga bahagi ng anatomy ng muscles. Ang pulikat o muscle cramps ay biglang pag-contract o pagkakaroon ng tensyon ng isang muscle o grupo ng muscles. Ito'y maaaring sanhin ng ilang mga kadahilanan tulad ng pagod, dehydration, kakulangan ng potassium o calcium sa katawan, hindi sapat na ehersisyo, o pagkakaroon ng ilang mga kondisyon tulad ng diabetes. Sa pangkahalatan, ang mga muscle cramps ay maaaring mangyari kapag may hindi balanseng supply ng nutrients at electrolytes o kapag nagkakaroon ng sobrang tensyon o stress ang muscle. Kapag ikaw ay nakakaranas ng muscle cramps, maaari mong subukan ang mga sumusunod na home remedies. Pag-extend at pag-relax, i-take ang oras na mag-extend ng maayos ang apektadong muscle. Dahan-dahang i-stretch ito at gawing itong maayos. Pagkatapos, mag-relax para bigyan ng pahinga ang muscle. Warm compress, ilagay ang mainit na kompreso sa apektadong lugar para makatulong sa pagpapalabas ng tensyon sa muscle. Maaari mong ilagay ang mainit na kompreso sa apektadong lugar ng muscle cramps na mga 15 hanggang 20 minutes. Ang ganitong oras ay sapat na upang makatulong sa pag-relieve ng tensyon at ma-promote ang blood flow sa area ng apektado. Huwag mo lamang itong pabayaan na naka-apply ng mainit na kompreso ng mas matagal kaysa sa itinakdang oras, lalo na kung nararamdaman mo ang anumang discomfort o kung napapansin mo ang redness sa balat. Pagpapahinga, pahingain ang apektadong muscle. Iwasan ang sobrang pag-ehersisyo ng muscle habang ito'y nagre-recover. Hydration. Ang hydration o tamang pag-inom ng tubig ay may malaking kinalaman sa pag-iwas ng muscle cramps.
Kapag ikaw ay dehydrated o kulang sa tubig, maaaring magkaroon ng imbalances sa electrolytes tulad ng potassium at sodium na mahalaga para sa tamang function ng muscles. Ang dehydration ay maaaring magresulta sa pagkasobra ng tensyon sa muscles na nagiging isa sa mga pangunahing sanhi ng muscle cramps. Ang sapat na pag-inom ng tubig ay nagbibigay ng sapat na moisture sa iyong katawan, nagbibigay daan para sa normal na muscle function at nagbibigay suporta sa tamang balanse ng electrolytes. Kaya't upang mapanatili ang hydration at maiwasan ang muscle cramps, mahalaga na uminom ng sapat na tubig bago, habang at pagkatapos ng ehersisyo. Ito ay lalo na kritikal sa mainit na klima o kapag ikaw ay heavily sweating. Potassium intake. Ang potassium ay isang mineral na may mahalagang papel sa normal na function ng muscle, kasama na ang pagpigil sa muscle cramps. Ang sapat na potassium intake ay nakakatulong sa regular na pag-contraction at relaxation ng muscles. Kapag kulang ang potassium sa katawan, maaaring magkaroon ng imbalances sa electrolytes, partikular na ang sodium at potassium, na maaaring magdulot ng muscle cramps. Ang potassium ay tumutulong sa pag-maintain ng electrical impulses sa muscles, kaya't ang pagkakaroon ng sapat na potassium ay importante sa pag-iwas sa sobrang tensyon o contraction ng muscles. May mga pagkain na mataas sa potassium kasama na ang saging, prutas, gulay, patatas, tsaa at yogurt. Sa pangkahalatan, ang balanced diet na may sapat na potassium ay makakatulong sa pag-iwas sa muscle cramps. Ngunit kung ikaw ay mayroong alinman sa mga kondisyon na nangangailangan ng espesyal na pagkontrol sa potassium, mahalaga na kumonsulta ka sa iyong doktor bago magbago na iyong diet o kumuha ng supplements. Magnesium supplement. Ang magnesium ay isang mineral na may mahalagang papel sa normal na function ng muscles at nerve function. Ang sapat na magnesium ay maaaring makatulong sa pag-prevent ng muscle cramps. Ito'y kritikal sa pagpapakawala ng tensyon sa muscles at sa proper contraction at relaxation ng mga ito. Kung may mga kakulangan sa magnesium, maaaring magkaroon ng imbalances sa electrolytes at maaaring maging sanhi ng muscle cramps. Kaya't ang pagtanggap ng magnesium supplements ay maaaring maging epektibo para sa ilang tao, lalo na kung may kondisyon na nagiging sanhi ng kakulangan sa mineral na ito. Habang ang magnesium supplements ay maaaring makatulong, mahalaga pa rin ang kumonsulta sa iyong doktor bago ito gamitin. Ang labis na magnesium ay maaaring magdulot ng iba't ibang isyu sa kalusugan, kaya't mahalaga ang tamang pagsusuri at gabay ng profesional sa kalusugan. Massage. I-massage ang apektadong muscle para maibsan ang tensyon at i-improve ang blood circulation. Upang maiwasan ang muscle cramps, maaari mong isamang mga sumusunod na ehersisyo sa iyong regular na routine. Gumamit ng ilang minutong light aerobic exercise bago magsimula ng mas mabigat na ehersisyo. Ito ay makakatulong sa pag-prepare ng iyong muscle at pag-increase ng blood flow. Stretching exercise. Regular na mag-stretch ng iyong muscle, lalo na kapag bago at pagkatapos ng ehersisyo. Focus sa mga muscle groups na karaniwang apektado ng cramps tulad ng calves, hamstrings at quadriceps. Strengthening exercise. I-develop ang iyong muscle strength lalo na sa mga area na madalas magkaroon ng cramps. Halimbawa, ang stretching exercise para sa legs at core ay maaaring makatulong. Balance workout. Itabi ang mga ehersisyo para hindi sobra-sobra at hindi rin kulang ang pag-ehersisyo. Iwasan ang sobrang pagod sa iyong muscles. Kung ang muscle cramps ay patuloy o may ibang kaugnay na sintomas, mas mabuti na kumonsulta sa doktor para gabayan ka sa tamang pag-evaluate. Salamat sa pag-join sa ating video. Sana ay natutunan ninyo ang mga valuable tips para maiwasan ang muscle cramps. Kapag nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga informative na content.
Kung mayroon kayong katanungan o may mga iba pa kayong topic na nais pag-usapan, huwag mag-atubiling i-comment sa ibaba. Maraming salamat ulit mga ka-health. Kita-kit sa mga susunod nating videos.